Ako po si Rolando Monto, 36 years old, Pampaseco, Port Area, Manila. Yung buhay ng may psoriasis dito sa Pilipinas, personally, mahirap. Mahirap kasi hindi naman lahat ng gamot na kailangan namin ay nakukuha namin. Kadalasan mas kailangan naming bilhin at problemahin yung kailangan namin para sa katawan namin. Nagkaroon ako ng psoriasis, naalala ko 2018. Nagsimula siya as sa scalp. Akala ko nung mga panahon na yun, balakubak lang siya. Pero habang tumatagal, bumibilang yung araw, mas kumakapal na siya, as in napakakapal na niya. So, parang hindi na siya normal. Noon, kung saan-saan ako nagpupunta, mas madalas nga akong nasa labas, kung saan-saan, kesa sa bahay. Kasi nga, yun yung buhay na nakasanayan ko. Pero the moment na nagkaroon ako ng psoriasis, it turns my life devastated. Ako si Dr. Christine Ida L. Liwag. Nandito tayo ngayon sa Tondo Medical Center Phototherapy Unit. Araw-araw, tumutulong ako sa mga pasyenteng may psoriasis. Sa kasalukuyan, ang psoriasis ay ang pinakamataas na sakit na nakikita namin araw-araw. Ang mga gamot sa psoriasis ay hindi na ibibigay ng libre ng ating gobyerno. Tinutulungan namin sila sa pagbibigay ng mga kailangan nilang dokumento para mailakad ito sa mga government agency upang makakuha sila ng mga gamot gaya ng biologic. Hi, ako po si Joseph. Ako po ang founder ng Psoriasis Philippines, Psoriasis Asia Pacific, at kasalukuyan nakaupo bilang isang Board of Director ng International Federation of Psoriasis Association or IFPA. Ako po ay may psoriasis, may psoriatic disease, psoriatic arthritis, at ilang mga kaakibat na sakit na kondisyon na dulot din ng psoriasis dahil ang psoriasis ay isang inflammatory or pamamagang sakit sa buong katawan. So, pwede mo isipin kung ano man yung pwedeng mamaga, pwedeng related ito sa psoriasis. Siguro mga mahigit 20 taon na yung nakakaraan nung nagpatingin ako dun sa aking doktor at hinikayat niya ako na bakit hindi ka magtayo ng isang organisasyon na pwede kayo magsama-sama na may mga psoriasis. Pero pinag-isipan ko yun, pinatulog ko muna yung idea dahil ayoko ring mamuno dahil ang pakiramdam ko napakalang responsibility. Until dumating dun sa time na parang wala na akong ginagawa dahil nag-resign ako sa trabaho. Sabi ko, sige, bibigyan ko ng pagkakataon, ipunin yung mga Pilipino may psoriasis. Doon sa 20 taon na nag-advocate ako para sa mga may psoriasis, nakilala ko yung mga bata na binubuli sa school na ayaw na mag-aral. Nakita ko yung istorya ng mga ina na hindi makabili ng gamot dahil ibibili na lang daw nila ng pagkain para sa kanilang mga anak kaysa sa bumili sila ng gamot para sa sarili nila. Napakahirap mabuhay na may psoriasis na ikaw ay kinukutya, dinidiscriminate ng mga tao, inaayawan, iniiwasan dahil takot silang mahawa sa iyo. Ako si Paul Mendoza, 39 years old, dito sa Pilipinas. Ako ang presidente ngayon ng Psoriasis Philippines at ng Psoriasis Asia Pacific. Nagsimula yung psoriasis ko nung 16 years old ako, during college. Nag-umpisa siya sa scalp. So, kala ko dandruff lang siya noon. Tapos, after 2 years, lumagpas na siya dito sa hairline ko. So, parang doon pa lang kami pumunta sa doktor. Doon pa lang kami nagpa-derma. Tapos, nung nakita nung doktor, sabi niya agad, ay, psoriasis yan. Walang gamot yan, panghaba yung buhay na yan.
So, doon ko unang nalaman na meron akong psoriasis. Nung nalaman ko na may psoriasis ako, ang unang pumasok sa isip ko, ano yung psoriasis? Kasi first time ko to narinig, tapos wala akong kakilala na meron ito. So, yung season na yon parang mag-isa ako, parang sarili ko hindi ko maintindihan. Yung ibang tao, syempre, feeling ko hindi rin makaintindi sa akin. Then, nung nag-work na ako, yung isang kaibigan ko sinabi sa akin na, uy, parang may napanood ako sa TV, parang may online group daw yung mga psoriasis. So, sinearch ko siya agad. Nahanap ko sila sa Yahoo Groups, Psoriasis Philippines. Tapos, doon ko na-meet yung grupo. Doon ko nakilala yung mga kapwa ko kabalat, kapwa ko patients na mayroong psoriasis. At doon ko mas naintindihan ano ba yung sakit ko, ano yung mga dapat gawin, ano yung mga tamang gawin, kung paano alagaan yung sakit ko. Napakalaking bagay nung resolution na ipinasa ng WHO noong 2014 dahil binago nito yung pagkakataon, yung definition ng psoriasis mula sa isang simpleng cosmetic condition na hindi dapat pagtapunan ng pansin hanggang doon sa maging ito ay isang serious na chronic o paulit-ulit na kondisyon na walang gamot. Malaking bagay yon. Doon pa lang sa definition na yon, nagkaroon na ng pag-asa yung mga tao na may psoriasis na magiging seryoso na yung tingin sa amin ng mga manggagamot, ng lipunan, ng aming pamilya. Para sa akin, napaka-importante ng WHO resolution kasi ito yung nagsisilbing guide sa bawat bansa kung paano talagang dapat tulungan ang mga may psoriasis sa kanya-kanyang mga lugar. Nung na-approve yung resolution 10 years ago, nagkaroon kami ng pag-asa na bawat pasyente magkakaroon ng mas malaki yung mundo namin, nagagalawan. Hanggang ngayon pinahahawakan namin dahil isa ang Pilipinas sa tumayo sa Geneva, sa WHO nung Mayo 24, 2014 at sinabi niya, oo, ipasa natin itong psoriasis resolution. Importante ito. At ngayon, yun ay ipinapaalala namin sa aming ministry na tumayo kayo dun Pinangakuan nyo kami, naalagaan nyo kami. So, yun ngayon yung paulit-ulit namin. Kung sino man ang umupo dyan, ipapaalala namin na noong 2014, ang Pilipinas ay tumayo, isa kasama ng lahat ng bansa na nangako na tutulungan yung mga taong may psoriasis. Naipasa ang WHO resolution noong 2014. Ito ay malaking pagkakataon para sa amin na makipag-ugnayan sa Department of Health. Dito nagsimula yung mga dialogues namin. Mas napapansin kami kasi nga meron ng global resolution. Ito ay isang kasunduan ng mga iba-ibang bansa at pinirmahan ng Pilipinas. So, ito yung way na ma-push namin na dapat meron na tayong tamang gamutan, dapat meron tayong tamang awareness sa sakit na to, dapat pag pumunta tayo sa hospital, alam nila or kaya nilang ma-diagnose na psoriasis yung sakit na yon. Importante ng WHO resolution kasi kumbaga, ito yung naging armas namin para patuloy na makipag-usap at makipag-negotiate sa ating gobyerno na pansinin nyo naman yung sakit na psoriasis. Pansinin nyo yung mga milyon na merong sakit nito. Kasi nga, habang wala tayong local na batas, wala tayong mga programa, yung WHO resolution ay isang gabay na pwede nating paggayahan para mas mapabuti natin yung healthcare system at healthcare access sa mga tao na may sakit na psoriasis. Ngayon, meron tayong sinusulong na batas na House Bill Resolution 1106 or also known as National Psoriasis Care Act. So dito sa batas na to, nakapaloob na dapat magawan ng health package ang psoriasis, magkaroon ng network
ng mga professionals paano maalagaan ang sakit na psoriasis, mapondohan ang gamutan para sa sakit na psoriasis. At naka-in place din doon yung mga ibang support tulad ng disability, tulad ng education sa schools para maiwasan yung mga bullying, pakikipag-ugnayan sa DOLE, sa mga companies para naman sa employment na maintindihan na kahit may sakit na psoriasis, fit to work pa rin kami. Umaasa kami na kapag ito ay naaprobahan at pumasa bilang batas, magkakaroon ng pagkakataon ang mga taong may psoriasis na lumaman ng patas, may magandang buhay dahil ma-afford nila yung kanilang mga gamutan, ang pagpunta sa doktor, dahil ipoprovide ito para doon sa mga walang kakayanan na magpagamot. Napaka-importante ng pagkakaroon ng batas sa psoriasis. Ang pagkakaroon ng batas ay magbibigay sa amin ng access sa libreng gamot, pagkakaroon ng institutionalization ng mga services, kagaya ng pagkakaroon ng specialized unit, pagkakaroon ng mga equipment na makakatulong sa ating mga pasyente. Importante rin na magkaroon ng edukasyon ang publiko upang maiwasan ang stigma na ito ay nakakahawa. So I'm hoping na sana makita, marinig at samahan kami ng gobyerno sa laban ng buhay namin na to kasi mas madali para sa amin kung nandyan sila at kung ramdam namin yung suporta nila.